Muling pinigilan ni Jenny ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ilang beses na ba niyang inisip? Ilang beses na ba siyang umasa na baka sa pagkakataong ito magiging maayos na ang lahat? Na baka ngayon may makikinig na sa kanya? Pero gaya ng dati, muling lumabas ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Si Francesca at ang anak nitong si Nancy ay muli na namang maglalantad sa kanya bilang isang spoiled, pasaway at problemadong dalagita, lalo na sa harap ng kanyang ama. Alam ko namang mahirap talagang pagbibinata at pagdadalaga, sabi ni Francesca sabay irap, habang kaharap ang kanyang asawang halatang balisa. Pero iba na to, Jim. Wala na sa kontrol si Jenny. Kung alam mo lang kung gaano kahirap siyang palakihin. Hindi naman ganitong anak ko. Hindi ganito si Nancy. Tahimik si Jim, nakatungo, nakapako ang tingin sa sahig. Alam kong marami kang ginagawa para kay Jenny. Mahina niyang sambit. At nagpapasalamat ako sa'yo. Ngunit sa loob-loob niya may bumabalot na hiya. Hiya dahil alam niyang may mali sa asal ng kanyang anak. O yon ang paulit-ulit na ipinapaniwala sa kanya. Paulit-ulit na sinusubukan ni Jenny na magsabi ng totoo. Na kapag wala ang kanyang ama sa bahay, iba ang mukha ng kanyang madrasta. Na minamaliit siya ni Francesca, pinapahiya sa maliliit na bagay, tinatambakan ng gawaing bahay, pinagbabawalang mag-aral ng maayos o makipagkita sa mga kaibigan. At pati na rin gawin man lang ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Pero si Francesca, isa siyang bihasang manipulator, isang mahusay na actress. Sa bawat sumbong ni Jenny, may katumbas na luha si Francesca. Sa bawat paliwanag ng dalagita, may mas matamis na salita ang madrasta. Mga salitang kayang gawing katawa-tawa ang anumang pagtatanggol ni Jenny. Sa mata ni Jim, nagmumukhang palusot lang ang lahat. Parang sinisira lang ng isang pasaway na bata ang isang babaeng nag-aalaga sa anak na hindi naman kanya. Kaya ngayon, hindi na nag-abala si Jenny na ipaglaban ang sarili niya. Wala rin namang mangyayari. Tahimik siyang naupo sa kama, nakasiksik sa isang sulok ng kwarto. Mahigpit na yakap ang isang malaking teddy bear. Regalo yon ng kapitbahay ng kanyang lola, si Mang Steven, noong 7 taong gulang pa lamang siya. Naalala niya pa ang araw na yon. Ang ngiti ni Mang Stephen habang bitbit ang napakalaking laruan. Ang saya niyang hindi mapantayan nang yakapin niya yon sa unang pagkakataon. Kung pwede lang sanang bumalik ang mga panahong yon. Napangiti si Jenny sa alaala ng kanyang lola. Ang kanyang pinakamamahal na lola. Ang tanging taong tumanggap at nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Si Lola Sara, ang nagbigay sa kanya ng init, aruga, at yakap na hindi niya kailanman naramdaman sa iba. Palagi siyang kinakausap, pinapakinggan at niyayakap kahit wala namang dahilan. Ngunit halos 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ito. 10 taong gulang pa lamang si Jenny noon. At mula noon, unti-unting nagbago ang kanyang buhay. At hindi yon naging maganda. Pero bago ang lahat ng sakit, ang pagkabata ni Jenny ay payapa at masaya. Hindi man niya nakilala ang sariling ina, ramdam niyang buo ang mundo niya sa piling ng kanyang lola. Namatay ang kanyang ina, ilang sandali matapos siyang isilang. Nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak, isang trahedyang hindi naagapan ng mga doktor. Naiwan si Jim ng mag-isa. May sanggol sa kanyang mga bisig at pusong wasak na wasak. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at hindi niya kinaya ang bigat ng pagkawala nito. Hindi niya alam kung paano alagaan ng isang bagong silang na bata. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, dumating ang kanyang ina. Si Lola Sara ang sumalo sa lahat. Siyang nag-aruga kay Jenny, siyang nagpalaki sa bata habang ang kanyang anak ay halos mamatay sa lungkot. Noong una, tumira si Lola Sara sa apartment ni Jim sa lungsod. Si Jim ay isang mekaniko ng barko. Madalas wala sa bahay. Laging nasa malalayong biyahe.
hindi niya kayang harapin ang responsibilidad ng pagiging ama. At sa huli, si Jenny ay napunta sa buong pangangalaga ng kanyang lola Sarah. Sinubukan ni Sarah na buuin ang ugnayan ng mag-ama. Hinimok niya si Jim na alagaan ang sarili nitong anak. Hindi dahil nahihirapan siya, kundi dahil yon ang tama. Pero tumanggi si Jim, nalulunod siya sa lungkot. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisisi niya si Jenny sa pagkamatay ng babaeng mahal niya. Hindi ito agad nauunawaan ni Jenny, ngunit habang siya'y lumalaki, unti-unti niyang naintindihan ang dahilan ng lahat. At doon nagsimula ang kwento ng isang batang lumalaki na walang boses. Isang batang laging may kasalanan kahit wala naman. Sa loob ng mahabang panahon, tahimik naniniwala si Jim na mas mabuti pa siguro na hindi na lang sila nagkaanak ng kanyang asawa. Kung hindi raw sana sila nagkaroon ng anak, baka nakapaglakbay sila. Baka mas naitoon nila ang oras sa isa't isa. Baka naging masaya sila, buo, walang sagabal. Mahal na mahal ni Jim ang kanyang yumaong asawa. At ang pagkawala nito ay isang sugat na matagal niyang dinala. Isang sugat na hindi niya kailanman ginamot. Sa paglipas ng panahon, napagod na si Lola Sarah sa pagiging tagapamagitan ng mag-ama. Pagod na siyang ayusin ang lamat na ayaw namang ayusin ni Jim. Kaya nagpa siyang bumalik sa kanyang munting bayan. Sa kanyang tahimik at maaliwalas na bahay na may berdeng bubong. Marami siyang aasikasuhin doon. Ang taniman ng gulay, ang mga manok sa bakuran, ang mga pusang gala at ang matandang aso na matyagang nagbabantay sa bakuran. Sa kanyang matagal na pagkawala, inalagaan ng kapitbahay nilang si Mang Steven ang lahat. Mayroon silang magaan at mainit na samahan. Isang uri ng pagkakaibigang tahimik pero totoo. At hindi rin lingid kay Sarah na ilang beses na rin niya itong natulungan noon. Dahil hindi na lubos maabot ang kanyang anak, walang pag-aalinlangang inimpake ni Sarah ang mga gamit. Karga ang munting si Jenny at umuwi na sa probinsya. At si Jim, masaya siya sa desisyong yon. Ang sanggol ay nakakairita para sa kanya. Sa bawat tingin niya rito, naaalala niya ang trahedya. Ang babaeng minahal niya at hindi na muling babalik pa. Bukod pa roon, malapit na naman siyang bumiyahe ng matagal. Isang mahabang sakay sa dagat. Mga alon, kwentuhan ng mga kasamahan, mabibigat na trabaho. Umaasa si Jim na sa pisikal na pagod at ingay ng dagat, makakalimot siya. At sa isang banda, nangyari ngayon. Samantala, si Lola Sarah ay buong siglang inalagaan ng kanyang apo. Palit diaper, pagpapakain, paglalakad sa hapon na may tulak-tulak na kariton. Parang muli siyang naging batang ina, ngunit ngayon mas buo na ang saya. Noong sanggol pa si Jim, hindi niya lubos na naramdaman ang ligaya ng pagiging ina. Kailangan niyang mag-aral, magtrabaho, mag-ayos ng bahay sa maliit na baryo ng sabay-sabay. Ngayon, ibinigay niya ang lahat. Oras, atensyon, at init ng pagmamahal. Sa tuwing tinitingnan niya si Jenny, may kirot at lambing sa kanyang dibdib. Paano nangyari na ang ganito kaliit na sanggol ay nawalan na ng ina? At ang ama, tila ayaw na sa kanya. Masakit para kay Sarah ang asal ng kanyang anak. Ngunit umaasa siyang maaayos pa yon sa paglipas ng panahon. Lumaki si Jenny bilang isang mabait at madaling alagaan na bata. Bihira siyang magkasakit, maaga siyang natutong umupo, maglakad at magsalita. Hindi maitago ni Sarah ang tuwa at pasasalamat. Lumaki ang bata na napapalibutan ng mga taong handang magbigay ng pagmamahal at pagtanggap. Ngunit higit sa lahat, si Lola Sarah ang naging mundo ni Jenny. Isang taong maaasahan, mapag-aruga, mabait at laging handang umunawa anuman ang mangyari. Binuksan ni Sarah ang mundo para sa kanyang apo. Ipinaliwanag ang mga bagay na tila masyadong komplikado para sa isang bata. At ni minsan, hindi niya tinaboy ang mga tanong ni Jenny. Hindi tulad ng ibang matatanda.
Parang nagkakaintindihan sila kahit walang salita. May mga kaibigan at kapitbahay si Sarah at lahat sila'y naging bahagi ng paglaki ni Jenny. Palipat-lipat ang bata sa mga bahay. Dito almusal, doon ang tanghalian, sa isa naman sabay-sabay manonood ng TV. May mga araw na isinasama sila ng isang ama sa ilog o sa kakahuyan. Takbuhan, tawanan, kalayaan. Masaya. Partikular na malapit ang loob ni Jenny kay Mang Steven. Ang bahay nito ay katapat lamang ng bahay ng kanyang lola. Madalas itong tumulong, magayos ng bakod, magtukod ng bubong sa kulungan, maglipat ng mabibigat na aparador. Kapalit noon, pinapakain siya ni Sarah ng masasarap na empanada, tinapay at karne. Balo na si Mang Steven. Nang una itong marinig ni Jenny, napakunot noo siya. Ano nga ba ang ibig sabihin noon? Ipinaliwanag naman yon ng kanyang lola. Kaya lang, kahit marunong magluto ang matanda, hindi niya kailanman natutunan ang sining ng pagbibake. Kalaunan, napagtanto ni Jenny na may higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ni Mang Stephen para sa kanyang lola. At bakit nga naman hindi? Balo na siya at matagal nang pumanaw ang lolo ni Jenny. Ngunit si Lola Sarah, tila pinili niyang ialay ang buong buhay niya sa kanyang apo. Walang ibang distraction, walang ibang inuuna. Malalaki ang pangarap niya para kay Jenny. Araw-araw, ibinubuhos niya ang puso at kaluluwa sa pagpapalaki sa bata. Akala niya'y matagal pa silang magsasama. Naaabutan niya ang paglaki ni Jenny, ang kasal nito at maging ang pag-aalaga sa mga magiging apo sa tuhod. Ngunit hindi lahat ng plano ay natutupad. Sa kabila ng lahat, salamat sa kanyang lola, baon ni Jenny ang mainit at masasayang alaala ng pagkabata. Tuwing bakasyon sa tag-init, nagiging mas makulay at mas masaya ang mundo ni Jenny. Dumarating mula sa syudad ang mga apo ni Mang Steven, sina Monica at Katie. Masayahin, walang iniintinding problema at punong-puno ng kwento ang magkapatid. Sila ang pinakamatalik na kaibigan ni Jenny. Buong taon niyang hinihintay ang pagdating ng tag-init. Hindi dahil sa bakasyon sa eskwela, kundi dahil darating sina Monica at Katie. Maghapon silang magkakasama, hindi sila nauubusan ng gagawin. Nagbibisikleta sila sa makitid na daan ng baryo. Nag-e-explore sa ilog at sa kakuhuyan. Naglalaro ng taguan hanggang sa gumabi. At tuwing gabi, nagkakwentuhan sila ng mga nakakatakot na istorya habang nanginginig sa kilig at takot. Madalas, isang grupo ng mga bata ang natutulog sa bahay ni Jenny. At kailanman, hindi tumanggi si Lola Sarah sa hiling ng kanyang apo. Kung may gustong mag-overnight, ayos lang. Kung gusto nilang magpuyat, sige lang. Naririnig niyang halakhakan at bulungan ng mga bata sa kalagitnaan ng gabi. Pero hindi siya nagagalit. Alam niya kung gaano kasaya ang mga batang yon. Maaga ring napagtanto ni Jenny na ibang kanyang buhay kumpara sa ibang mga bata. Hindi lahat sa kanila ay may ama, pero lahat sila ay may ina. Iba-iba ang mga ina. May bata, may matanda, may mahigpit, may malambing. Pero iisang pare-pareho. Lagi silang nariyan. Kasama sa bawat araw, sa bawat problema, sa bawat yakap. Doon nagsimulang magtanong si Jenny. At dahil doon, napilitan si Lola Sarah na ikwento ang tungkol sa kanyang pagsilang. Hindi kailanman nakilala ni Jenny ang kanyang ina, kaya hindi siya masyadong nasaktan. Lalo na nang sabihin ng kanyang lola na ang kanyang mama ay nasa langit na ngayon. At mula roon, binabantayan at tinutulungan siya. Parang isang magandang fairy tale. Pero paminsan-minsan, may kurot sa puso ni Jenny. May lungkot na hindi niya maipaliwanag. Iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam na may ina. Sa unang araw ng klase, sa tuwing may sakit, sa tuwing may takot. Pero habang kasama niya ang kanyang lola, hindi masyadong masakit ang mga tanong na yon. Mainit at mabuti ang kanyang mundo. Ang kanyang ama naman, oo, dumadalaw siya.
Tuwing ikatlong buwan, minsan mas madalang. At palaging sinisikap na dumating sa kaarawan ni Jenny basta't hindi siya nasa biyahe. May dala siyang regalo palagi. Magagandang manika, elegante at mamahaling damit, mga librong kawili-wili. Palaging nagtataka si Jenny. Paano niya nalalaman kung ano mismo ang pinapangarap ko? Kalaunan niya lamang nalaman na ang kanyang lola ang palihim na nagsasabi sa kanyang ama kung ano ang bibilhin. Sa tuwing nasa baryo si Jim, ilang araw lang siyang nagtatagal. Minsan 1 linggo, pero bihira. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang anak. Kaya nagtatanong siya dahil kailangan. Kumusta ang eskwela? May mga kaibigan ka na ba? Ano ang hilig mong gawin? Ngunit ramdam ni Jenny, wala talagang interes. Ibang-iba kay Mang Stephen. Mahilig makinig ang matanda sa mga kwento ni Jenny. Sa mga pakikipagsapalaran ng mga batang taga-baryo. Tumatawa siya, nagkakwento rin ng sariling alaala sa pagkabata. At minsan, sa simpleng salita, nagbibigay ng mahahalagang payo. Sa ama niya, parang obligasyon lang ang pakikipag-usap. Kay Mang Stephen, may tunay na pakikinig. Kahit bata pa, nauunawaan na yun ni Jenny. Sinubukan niyang pasayahin ang kanyang ama. Subukang humatak ng atensyon, subukang maging sapat. Pero wala, laging walang pakialam. Ginampanan ni Jim ang papel ng ama. Nagpapadala ng pera, bumibili ng mga kailangan, inaayos ang bahay tuwing dumadalaw. Pero lahat ng yon, ginawa niya dahil tungkulin. Walang lambing at walang koneksyon. Isang gabi, narinig ni Jenny ang usapan ng kanyang lola at ama. Akala nila'y tulog na ang bata. Kailangan ng mga babae ang atensyon ng ama, mahinang sabi ni Lola Sara. Lumalaki na siya. Dalawin mo siya ng mas madalas. Isama mo sa bakasyon. Ipakita mo ang mga lungsod. Dalihin mo sa dagat. Nagtatrabaho ako, sagot ni Jim. Lagi akong nasa dagat, nag-iipon ako. Para rin yan sa kinabukasan ni Jenny. Madalas mong nakakalimutan ang kasalukuyan. Malungkot na sagot ni Sarah. Hindi ko nakakalimutan, depensa ni Jim. Nakikita ko masaya siya sa'yo. Pero ako, ano bang maibibigay ko? Magulo pa rin ang sarili ko. Doon tuluyang naunawaan ni Jenny ang katotohanan. Ang kanyang pag-iral ay pabigat sa kanyang ama. Hindi siya isasama sa bakasyon, hindi siya dadalawin ng mas madalas. Mas maayos ang buhay ng kanyang ama kung wala siya. Walang anak, walang alaala, walang sakit. Masakit yon dahil mahal na mahal ni Jenny ang kanyang ama. Kaya ang matuklasang hindi siya kailangan ay isang bangungot. Tahimik siyang umiyak sa kanyang unan, pero kinaumagahan, nagkunwari siyang ayos lang. At umalis ang kanyang ama. Mahabang biyahe ko, sabi ni Jim habang yakap siya. Hindi ako makakapunta sa unang araw mo sa eskwela. Pasensya na. Okay lang po, sagot ni Jenny at pilit ang ngiti. Sanay na siya. Buti na lang, lagi niyang kasama ang kanyang lola. Tag-init yon bago siya mag-grade 1. Hindi niya yon makakalimutan. Agosto ang kanyang kaarawan. Gaya ng nakasanayan, naghanda si Lola Sara ng 2 mesa sa hardin. Isa para sa mga bata, isa para sa mga matatanda. Masaya, maingay, makukulay ang lobo. At dumating si Mang Stephen. Medyo huli, may dala siyang malaking teddy bear. Tinulungan pa siya ni Monica at Katie sa pagpili. Happy birthday! Sabay yakap ng magkapatid kay Jenny. Salamat! Palakpak ng palakpak ang bata. At ano yan? Tanong ni Jenny, napansin ang hawak ni Mang Stephen. Lumang gitara ko yan. Nakita ko sa attic. Akala ko itatapon ko na pero naalala ko maraming bagay. Stephen, hindi ko alam na musikero ka. Tuwang-tuwang sabi ni Sarah. Matagal na. Mga 12 taon na siguro mula nang mamatay ang asawa ko. Sagot naman ng matandang lalaki. Saglit na kumislap ang lungkot sa kanyang mga mata. Magpatugtog ka naman! Sigaw ng isa sa mga bisita. Oo nga! Sigaw pa ng ilan.
At sa gitna ng masayang bulungan, kinuha niya ang gitara at marahang pinadaan ang daliri sa mga kwerdas. Nagkakaisa ang mga matatanda sa pagkanta. Masaya, magulo, puno ng tawa at alaala. Samantala, nagsitayuan ang mga bata at naglaro ng taguan. Tinatawag nila si Jenny para sumali pero hindi siya makaalis. Parang may humihila sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Mang Steven. Nakikinig, sumusunod sa himig, hanggang sa hindi niya namalayan, kumakanta na rin siya. Mabilis niyang natutunan ang mga salita ng awiting tungkol sa Sugatang Mandirigma. Isang kantang inulit ng mga bisita ng halos 3 beses. Biglang may nakapansin. "Sandali! Naririnig niyo ba yon?" sabi ng isang ale. Tumahimik ang lahat, pati si Jenny. Napayuko siya at nahiya. Nang mapansin niyo ng ginang, sinabayan niyang bata sa pagkanta. Mas gumaan ang loob ni Jenny. "Ang galing! Maganda ang boses mo! Hindi lang maganda. May talento ang batang to!" sabi pa ni Aling Miling. Napatingin siya kay Lola Sara. "Bakit itinago mo ang ganitong yaman sa loob ng maraming taon?" Ngumiti naman ang kanyang lola. Isang ngiting puno ng gulat at pagmamalaki. "Hindi ko rin alam," tapat niyang sagot. Mula noon, mas madalas nang dumalaw si Mang Steven sa bahay ng maglola. At si Jenny naman, parang araw-araw nang tumatakbo papunta sa bahay ng kapitbahay. Tinuruan siya ng matanda ng mga masasayang awitin na pambata. At saan man magpunta si Jenny, sa bahay, taniman, tindahan, lagi siyang kumakanta. Bakit ngayon ko lang natuklasan kung gaano kasarap kumanta? Hindi nag-kindergarten si Jenny. Masyadong malayo ang biyahe. At dahil hindi naman nagtatrabaho si Lola Sara, sa piling niya lumaki ang bata. Kung may guru man sana sa musika noon, maaga sana nilang napansin ang talento ni Jenny. Pero bihira ang musika sa bahay. Mas madalas patugtugin ni Lola Sara ang mga audiobook at hindi ang mga kanta. Kaya 6 na taong gulang na si Jenny nang tuluyang matuklasan niya na ang musika ang kanyang mundo. "Pagpasok mo sa eskwela, ipapasok kita sa sentrong pangkultura doon kay Aling Miling. May magandang koro roon. Nakakapagtanghal pa sa ibang lungsod," sabi ni Lola Sara. "Hindi pwedeng sayangin ang ganyang talento." Sabik na pinakinggan yon ni Jenny. Excited siyang pumasok sa paaralan. Pangarap niyang umapak sa entablado, makilala ang mga taong katulad niya. Ang hinaharap ay parang isang makulay na panaginip. At isang araw, naglakas loob siyang magtanong kay Mang Steven. "Pwede po ba akong turuan maggitara?" Umiling ang matanda. Maaga pa. Maliit pa ang mga daliri mo. Mahina pa ang mga kamay mo. Hindi mo nga halos mahawakan yan." Ngunit nagkamali siya. Sa unang subok pa lang ay nakuha ni Jenny ang tamang kwerdas. Napapalakpak sa tuwa sina Monica at Katie. "Oh, Lolo, sabi na nga ba, kaya niya yan. Turuan mo na." Napakamot si Mang Steven sa batok. Ano pa nga bang magagawa ko? Napilit niyo na ako." Natatawang sabi ng matanda. At tinupad niya naman ang pangako. Araw-araw niyang tinuturuan si Jenny. Mga kwerdas, himig at lahat ng alam niya. Mabilis matuto ang bata. Parang natural sa kanya ang musika. "Hindi ko alam kung paano pero kakaibang pandinig niya. Dapat siyang mag-aral sa music school," sabi ni Lolo Steven kay Lola Sara. "Nais ko rin pero wala niyan dito at hindi posible ang araw-araw na biyahe papunta sa lungsod." "Di, sa choir muna," pangako ni Aling Miling. "Kahit bata pa siya, sasama ko palagi sa simbahan." At dumating ang pinakahihintay na araw. Ang unang araw ng klase. May kaunting kaba si Jenny pero mas nangingibabaw ang saya. Pinaghandaan nilang maglola ang araw na yon. Isang araw bago ang pasukan, nagpunta sila sa lungsod para mamili. Makintab na sapatos, isang puting blusa, isang paldang malambot at madilim ang kulay. Sa umaga, maingat na tinitirintas ni Lola Sara ang buhok ng apo. Nilalagyan ng malalaking puting laso. Inabot niya ang isang magandang palumpo ng bulaklak. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Jenny ang halimuyak nito. Ngumingiti ang mga taong nadadaanan nila.
binabati ang maglola at hinihiling ang tagumpay ng batang papasok sa eskwela. Hindi niya alam may handaan sa gabing yon. Inanyayahan na ng lola ang mga batang kapitbahay. At higit sa lahat, sabik na sabik si Jenny sa pagsisimula ng choir. Gusto niyang umawit sa entablado. Tama si Aling Miling na gustuhan niya ang guro. Si Ginoong Nelson, agad nitong napansin ang kakayahan ng bata. Hindi niya ito pinagbigyan dahil bata pa. Kapag may maling nota, sinasabi niya. Kapag may maling salita, itinatama niya. Pero maliit na bagay lang yon. Ang mahalaga, naroon si Jenny sa lugar na para sa kanya. Nag-alala si Lola Sara na baka kabahan ng apo sa harap ng madla. Ngunit mali siya. Sa entablado, parang isinilang si Jenny para doon. Una kasama sa grupo, pagkatapos ay solo. Hindi maitago ni Ginoong Nelson ang tuwa. "Bihira ang ganitong talento," sabi niya kay Lola Sara. "Isang diamanteng hindi pa nahahasa. Dapat nasa tamang kamay." Napabuntong hininga si Lola Sara. "Pero ano bang meron tayo rito? Isang maliit lang na sentrong pangkultura." Samantala, hindi rin binitiwan ni Jenny ang gitara. Araw-araw niyang kailangan yon na parang hangin. Matagal na niyang nalampasan ang itinuturo ni Mang Stephen, pero patuloy pa rin siyang bumibisita. Una, may gitara doon. Ikalawa, may payo. Ikatlo, walang ibang nakakaintindi ng musika kagaya niya. Pinupuri siya ng matanda at napapansin ang maliliit na detalye. At taus-pusong hinahangaan ang kanyang pag-unlad. Unti-unti napalitan ni Mang Stephen ang lolo na hindi niya nakilala. At sa ilang sandali, maging ang ama na kailanman ay hindi niya tunay na ramdaman. Lumipas ang mga taon, unti-unting lumaki si Jenny. Hindi lang sa edad, kundi sa kakayahan at pangarap. Mahusay siya sa paaralan. Palaging kabilang sa mga nangunguna sa klase. Aktibo sa choir at hindi kailanman binitiwan ang gitara. Sa isang kaarawan niya, may regalong dumating mula sa kanyang ama. Ang sarili niyang gitara. Idea yon ng kanyang Lola Sara. Nang hawakan ni Jenny ang instrumento, parang mas lalong tumibay ang kanyang mundo. Sa totoo lang, nasa kanya na ang lahat ng kailangan para maging masaya. Isang mapagmahal na lola na laging nasa tabi niya. Mga kapitbahay na handang tumulong at umunawa. Mga kaibigang tapat at totoo. Sa kanilang maliit na bayan, ramdam niya ang pagiging tahanan. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang lumipat sa lungsod at tumira kasama ang kanyang ama. Ano bang gagawin niya ron? Mga gusaling kulay abo, kalsadang puno ng nagmamadaling tao na hindi man lang nagtitinginan. At isang ama na kilala pero hindi kailanman naging malapit. Madalas sabihin ng mga tao na mas maraming oportunidad sa syudad, na mas magiging makulay at mas kapanapanabik ang buhay ng isang dalaga roon. Pero para kay Jenny, sapat na ang buhay na mayroon siya. Ang kanyang pagkabata ay mainit, maliwanag at payapa. Hanggang sa dumating ang araw na yon sa buwan ng Pebrero. Isang araw na tuluyang bumago sa lahat. Sa hindi inaasahang dahilan, dumating si Mang Stephen sa paaralan upang siya ay sunduin. Naglalakad na mag-isa si Jenny, papasok at pauwi ng eskwela. Nung una, sinasamahan siya ng kanyang lola. Ngunit mula ikalawang baitang, naging sanay na siya. Hindi rin naman malapit ang daan. Pero dahil may kasabay siyang mga kaibigan at kapitbahay, parang mabilis lang ang oras. Nagkukwentuhan sila, nagtatawanan, pinag-uusapan ang nangyari sa klase at ang mga plano pagkatapos ng eskwela. Isang karaniwang araw, o yon ang akala niya. Habang nasa klase sa panitikan, may kumatok sa pinto. May mahinang usapan sa labas sa pagitan ng guro at ng isang taong naghihintay. Pagbalik ng guro, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Jenny at marahang nagsalita. "Jenny, nandito si Mang Stephen. Susunduin ka raw niya." Biglang tumahimik ang buong klase. Ramdam ni Jenny ang matang nakatingin sa kanya. Nagtataka at nag-aalala. Pagkakita pa lang niya kay Mang Stephen, alam na niya. May nangyari. Maputla ang mukha ng matanda.
Nangangatog ang kanyang mga kamay at parang biglang tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng isang araw. Si Lola, halos pabulong na tanong ni Jenny. Parang nagyelong kamay ang humawak sa kanyang puso. Sa sandaling yon naintindihan niya, ang kanyang lola, ang buo niyang mundo. Tahimik na tumango si Mang Stephen. Anong nangyari po sa kanya? Nanginginig niyang tanong. Nagkasakit siya at dinala sa ospital. Mahinang sagot ng matanda. Hindi na niya narinig ang sumunod. Pagdating nila sa bahay, doon lamang sinabi ni Mang Stephen ang buong katotohanan. Wala na ang kanyang lola. Dineklarang dead on arrival ang lola mo nang dalhin sa ospital. Huli na ang lahat. Nakita lang siya ng kapitbahay. Namumutla na. Pero nang tumawag sa ambulansya, yun, hindi na nagawa ng paraan ng mga doktor. At sa isang iglap, naiwan si Jenny ng mag-isa. Lubos na mag-isa. Wala nang yakap na sasalubong sa kanya sa gabi. Wala nang boses na magpapakalma sa kanyang takot. Wala nang taong tatawag sa kanya ng apo ko na puno ng pagmamahal. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Jenny. Isang yugto na hindi na niya kailanman inihanda ang sarili. Nung gabing yon, dinala si Jenny sa bahay ni Aling Miling. Kasama ang mabait na babaeng yon at ang kanyang mga apo, bahagyang gumaan ang loob ni Jenny. May mainit na hapunan, may mga batang tumatawa sa paligid. Pero sa kabila ng lahat, parang wala pa rin siya sa sarili. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi pwedeng wala na ang kanyang lola. Parang panaginip lang. Isang masamang panaginip na inaasahan niyang matatapos kapag siya ay nagising. Naabisuhan na si Jim pero hindi agad siya makakabalik dahil nasa gitna pa ng laot. Hindi na siya umabot sa libing. Ang mga kapitbahay ang nag-asikaso ng lahat sa mga araw na yon. Mga araw na puno ng luha, dasal at katahimikan. Hindi masyadong iniisip ni Jenny ang tungkol sa kinabukasan. Umiiyak lang siya at paulit-ulit na ikinikwento sa mga matatanda ang tungkol sa kanyang lola. Ang mga nakakakilala kay Lola Sara ay nagbabahagi ng mabubuting alaala, mabubuting salita, mabubuting kwento, at kahit papaano naging sandigan yon ni Jenny. Hanggang sa dumating ang kanyang ama. Awkward ang yakap ni Jim, parang hindi niya alam kung paano hahawakan ang isang pusong basag na basag. Anak, ngayon magsasama na tayo sa lungsod. Parang tinamaan ng kidlat si Jenny. Sa lungsod? Bakit po doon? Ayaw niyang umalis. Oo, wala na ang kanyang lola pero nandoon ang kanyang eskwela. Ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, ang choir at si Mang Stephen na laging nariyan kapag kailangan niya ng yakap, payo o katahimikan. Ano ang naghihintay sa kanya sa lungsod? Isang ama na malayo ang loob, lugar na hindi niya kilala, buhay na hindi sa kanya. Hindi po ako sasama, mariing sabi ni Jenny at inilayo ang sarili sa ama. Hindi po ako pupunta sa lungsod. Napatitig si Jim, nagulat at nalilito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang mga kapitbahay ang lumapit. Marahan, maingat at may pagmamahal. Ipinaliwanag nila kay Jenny na wala na siyang ibang pagpipilian. Isa-isa siyang niyakap, pinahid ang luha at sinabing mamimiss siya ng mga ito. Nagpalitan sila ng mga numero ng cellphone. Tawagan mo kami kahit kailan, pangako ng mga matatanda. Umiiyak si Jenny habang nagpapaalam sa kanyang mga kababayan. Masakit, napakasakit. Pero sa huli, napaniwala siyang kailangan itong gawin, na wala na talagang ibang paraan. Bumisita ka sa bakasyon, dito ka titira kasama sina Monica at Katie, sabi ni Mang Stephen. Hindi mahalaga kung 2 o 3 mga batang babae sa bahay, mas masaya pa nga. Alam ni Jenny na totoo yon, hindi yon basta paanyaya. At sa munting pag-asang yon, may kaunting init na pumasok sa kanyang puso. At kaya lumuwas si Jenny sa lungsod. Hindi yon ang unang pagkakataon na nasa apartment siya ng kanyang ama.
Nakapunta na sila roon noon kasama ang kanyang lola Sara. May sarili siyang kwarto, may kama, may aparador at mesa. Lahat ng kailangan ng isang bata, pero hindi niya kailanman nagustuhan ng lugar. Mas mahal niyang kwarto sa bahay ng kanyang lola dahil yon ay puno ng alaala, laruan, libro at makukulay na isda sa aquarium. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Ang unang ginawa niya ay ilagay sa kama ang teddy bear na ibinigay ni Mang Stephen bago siya mag-first grade. Biglang nagbago ang buhay ni Jenny. Bagong kwarto, bagong eskwela, bagong mukha at bagong mundo. Maging mga bagong patakaran. At isang ama na palaging malayo ang isip. Tinanggap ni Jim ang bagong posisyon sa trabaho. Wala nang mahabang biyahe sa dagat. Pisikal lang siyang nariyan pero sa isip ay wala. Napansin ni Jenny na namimiss ng ama ang dagat. Ang barko, mga kaibigan at ang dating buhay. Madalas niyang marinig itong magreklamo, mas mababa raw ang kita ngayon. Gayunpaman, sinubukan niyang maging mabuting ama. Tuwing umaga, nagluluto siya ng almusal. Tuwing gabi, tinatanong kung kumusta ang araw ni Jenny. Pero kalahati lang ng pakikinig ang binibigay niya. Alam yon ni Jenny. Hindi siya interesado sa kwento tungkol sa guro o sa sinabi ng kaklase. Ginampanan ni Jim ang responsibilidad. Damit, pagkain, eskwela at laruan. In-enroll niya rin si Jenny sa music school. Hindi ba mahilig kang tumugtog ng gitara doon sa bayan? Tanong niya minsan. Bakit hindi ka nalang tumugtog? Napabuntong hininga si Jenny. Simula nang magdalaga siya, wala siyang gana sa kahit na ano. Magulo ang isip niya, pagod ang kaluluwa. Sa gabi agad siyang nakakatulog, walang lakas para sa musika. Pero ang tanong ng ama ang nagpaalala sa kanya. Kinuha niyang gitara at hinaplos ang mga kwerdas. At agad may gumaan sa loob niya. Parang yakap mula sa nakaraan. Bakit ngayon ko lang to naalala? Nakaya pala ng musika na patahimikin ang sakit. Gusto mo bang pumasok sa music school? Alok ng kanyang ama. Nag-isip si Jenny at pumayag. Matagal na niyang naririnig na dapat siyang mag-aral sa lungsod na mas lalago ang kanyang talento rito. At ngayon, narito ng pagkakataong matagal nang pinag-uusapan ng lahat. Makalipas lamang ang ilang araw, nagsimula siyang pumasok sa bagong paaralan. Napakaraming bagong kaalaman, napakaraming detalye sa musika na kailangang matutunan. At sa gitna ng lungsod na hindi niya pinili, may isang bagay na hindi niya kailanman iniwan. Ang musika. Ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay tahanan pa rin siya. Mabilis natuto si Jenny. Sa maikling panahon, kitang-kita ang laki ng kanyang pag-unlad. Masipag, tahimik at may likas na talento. Hindi nagtagal, nakamit niya ang papuri ng mga guro. Isang papuring matagal niyang hindi narinig mula sa kahit na sino. Unti-unti, nasanay si Jenny sa buhay sa lungsod. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan, nanonood ng sine, nag-ice skating, kumakain ng pizza at may tambayan. Minsan, simpleng lakad lang sa parke, minsan pagtitipon sa bahay ng isa sa kanila. Masaya, pero hindi na katulad noon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting gumaan ang buhay ng maliit nilang pamilya. Isang araw, isang bagay ang ikinagulat ni Jim. Mahusay palang magluto ang kanyang anak. Hindi siya makapaniwala. Karamihan sa mga batang kaedad ni Jenny, hindi pa marunong humawak ng kutsilyo. Pero si Jenny ay parang bihasa na. Nagluluto ng masasarap na sopas, nagbe-bake ng tinapay na kayang makipagsabayan sa panaderya. Isang gabi, pagdating ni Jim sa bahay, naamoy niya agad ang nilulutong pagkain. May bisita ba tayo? Tanong niya at nagtataka. Ngumiti naman si Jenny. Ako lang po. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng ama. At natuwa siya roon. Tinuruan po ako ni Lola. Dagdag niya pa. Totoo yon, mula pagkabata ay tinuruan na siya ng kanyang lola. Pagmamasa ng dough, tamang paghiwa, paghalo ng lasa. Lumaki ang hilig niya sa pagluluto, isang sining katulad ng musika. Mula noon si Jenny na ang madalas magluto sa kanila. At masaya siya roon. Unti-unting gumanda ang relasyon nilang mag-ama.
Hindi madali at hindi rin mabilis. Pareho silang kailangan magsikap. Pero sa huli, nakamit ni Jenny ang matagal niyang hinahangad, ang init at pag-aaruga ng kanyang ama. Hindi yan dumating ng biglaan. Isang araw, napansin niyang masaya pala siyang kausap ang kanyang anak. Hindi na bata si Jenny. Mature na siya at may sarili ng pananaw. At doon unang napagtanto ni Jim. Hindi lang bilang responsibilidad kundi bilang isang taong mahalaga. Ramdam ni Jenny ang pagbabago at ikinatuwa niya yon. Hindi na umiiwas si Jim kapag uuwi mula sa trabaho. Nagsimula na itong magbahagi ng plano, ng balita sa trabaho, ng mga iniisip. Nagbakasyon silang mag-ama, tulad ng minsang hiling ng kanyang lola. Ipinasyal siya ni Jim sa malalaking lungsod, ipinakita ang ganda ng kanilang lugar. At sa mga biyaheng yon, nakilala ni Jenny ang kanyang ama. Isang matalinong lalaki, maraming alam sa arkitektura, kasaysayan, arkeolohiya at kultura. At buong saya niya itong ibinahagi sa kanyang anak. Noong unang tag-init matapos pumanaw si Lola Sara, bumalik silang mag-ama sa kanilang bayan. Inihanda ni Jim ang bahay para sa matagal na pagkakabakante. Isinara ang mga bintana, binalot ang mga gamit, itinapon ang mga hindi na kailangan. Sa pagliligpit, may natuklasan siyang kayamanan. Mga album ng larawan, maingat na itinago ng kanyang ina, ang buong kasaysayan ng kanilang pamilya. Mula sa mga ninuno hanggang kay Jenny, dinala ni Jim ang album sa lungsod. Isang araw ang ginugol nila sa bayan. Pero para kay Jenny, parang bumalik siya sa nakaraan. Sa pamilyar na lugar, mga kapitbahay nang umiki sa kanya, mga kaibigang matagal nang naghihintay. Nang sabihin ng ama na oras na para umalis, napaluha si Jenny. Hindi pa sapat, parang kararating lang po natin. Kailangan ko na kasing bumalik sa trabaho at tapos ko na rin ang mga kailangang ayusin, sagot naman ni Jim. Hindi niya palubos na nauunawaan ang damdamin ng kanyang anak. Pero may isang taong agad nakaintindi. Jim, sabi ni Mang Steven, hayaan mong manatili si Jenny rito kahit 2 linggo. Dumating ang aking mga apo na sina Monica at Katie. Magkakasama na sila mula pagkabata. Makakalanghap sila ng sariwang hangin. Mas mabuti to kaysa sa buong araw na nakakulong sa sementong kahon. Nag-alinlangan si Jim. Hindi ko alam, halos wala ka namang relasyon sa kanya. Medyo tumaas ang boses ni Mang Steven. Anong halos wala? Para ko na siyang ikatlong apo. Simula sanggol pa yan inaalagaan ko na. Tumimo ang mga salitang yon sa puso ni Jenny. Tumingin siya sa ama na may nagmamakaawang mga mata. At pumayag si Jim. Tumalon sa tuwa si Jenny, kasabay sina Monica at Katie. Napakagandang mga araw yon. Mga laro hanggang gabi, mga pamilyar na lugar, mga kapitbahay na kilala siya mula pagkabata. Maliban sa isang bagay, wala na ang kanyang lola. Ang bahay nito'y nakapikit ang mga bintana at minsan sumasakit ang dibdib ni Jenny kapag tinitingnan yon. At dumating ang araw na sinundo siya ng ama. Tapos na naman ang lahat. Umiiyak si Jenny habang papaalis, yakap ang mga kaibigan at ang paalala ni Mang Steven. Babalik ka, dito ka ulit magbabakasyon. Alalahanin mo, laging bukas ang pinto para sa'yo rito. Alam yun ni Jenny, totoo yun. At ang kaalamang yun kahit papaano ay nagbigay init sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya muling nakabalik para magbakasyon. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang lungkot sa pag-alis ni Jenny. Isang masamang balita ang sumunod. Na-ospital si Mang Steven. Na-stroke, nakabawi ang matanda, ngunit hindi na siya pinayagang mamuhay mag-isa sa kanilang bayan. Isinama siya ng kanyang anak, ang ina ni Monica at Katie na nakatira din sa ibang lungsod. At doon, tuluyan ang naputol ang isang mahalagang bahagi ng pagkabata ni Jenny. Hindi niya na muling nakita ang kanyang mga kaibigang kinalakihan. Hindi na niya muling nakasama ang mababait na kapitbahay na naging parang lolo at ama na sa kanya. Isang yugto ang tahimik na nagsara. Unti-unting nasanay si Jenny sa bagong realidad. Mas naging maayos ang relasyon nila ng kanyang ama. Mas mainit, mas magalang at mas may pakikinig.
Hindi man perpekto, mayroon na siyang isang taong maituturing na sarili. At pinahahalagahan yon ni Jenny. Hindi nagtagal, madalas nang mabanggit ni Jim ang isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Gusto kong bumalik sa dagat, sabi niya minsan. Doon ako nabubuhay, ang alon, ang hangin, ang lawak ng karagatan, nakakabighani. Nakangiti siya habang nagsasalita, parang bata na muling nakakita ng pangarap. Nauunawaan ni Jenny ang pakiramdam na yon. Alam niya kung ano ang pakiramdam kapag bumibilis ang tibok ng puso sa tuwing nakikita ang minamahal na tanawin. Pero kulang ang kita rito. Mas malaki ang bayad sa mga naglalayag, dagdag pa ni Jim. Hindi inakala ni Jenny na kapos sila. Magandang damit nila, masarap ang pagkain, nakakapagbakasyon pa sila paminsan-minsan. Pero ang kanyang ama, laging naghahangad ng higit. Matanda na po ako, minsang sabi ni Jenny. 13 na po ako, marunong na ako mag-isa pumasok sa eskwela. Marunong na din po ako magluto. Kung namimiss niyo po ang dagat, bakit hindi po kayo bumalik? Napailing si Jim. Huwag kang ganyan, bata ka pa. Ano po bang mangyayari? Kaya ko mag-isa kahit isang buwan o 2? Oo, malulungkot siya kung wala ang ama, pero kakayanin niya. Hindi pwede, mariing sagot ni Jim. Ayon sa batas, hindi ka pwedeng iwan mag-isa. Magre-report ang mga kapitbahay at tatawag sila sa DSWD. Oo nga, pagsang-ayon ni Jenny. Hindi tulad sa dun kay Lola, ibang mga tao rito. Paano kung may mag-aalaga sa'yo? Isang kasambahay o makakasama natin? Alok ng kanyang ama. Hindi ko naman po kailangan ng yaya. Hindi naman na po ako baby. Hindi naman. Mas parang tagapag-alaga ng bahay. Hindi ko naman po kailangan yon, bulong ni Jenny. Pero alam niyang wala naman siyang magagawa. Hindi siya pwedeng iwan ng mag-isa. Sige na, kumuha na lang po kayo, buntong hininga niya. Nang tuluyang magpasya si Jim na bumalik sa dagat, parang biglang lumiwanag ang kanyang mundo. Ngumiti siya ng madalas, nagbiro at tumawa. Mukhang tunay na masaya si Jim. At natuwa si Jenny para sa kanya kahit may kaunting kaba sa dibdib. Paano kung masamang ugali ng babaeng yon? Paano kung katulad siya ng mga kwentong naririnig ko? Hindi naging madali ang paghahanap. Tumawag si Jim sa maraming ahensya, nagbasa ng mga anunsyo. Ngunit puro yaya para sa sanggol ang lumalabas. Walang gustong tumira sa bahay at magbantay ng isang teenager. Makakahanap din tayo. Ang naghahanap, nakakakita. Palaging sinasabi ni Jim. Hanggang isang gabi, galing si Jim sa kaarawan ng isang kaibigan. Masaya, magaan ang loob at bahagyang nakainom. Gabi na, si Jenny ay nakayuko sa mesa. Pilit na sinasagutan ang mahirap na problem solving sa mathematics. Lumapit si Jim at ngiti-ngiti. Ayos na, tapos ng problema. Nakangiti niyang sabi. Anong problema? Nagtatakang tanong ni Jenny. Nakahanap na ako na mag-aalaga sa'yo. Biglang nanigas si Jenny. Eto na. Pwede po bang mas malinaw? Tanong niya pa. At doon ikinuwento ni Jim ang nangyari. Isang pagkikitang magiging mahalaga at mapanganib. Kabatch ni Jim sa college ang may kaarawan. Si Peter, nakasama rin niya noon sa barko. Malaki ang handaan sa isang restaurant at maraming bisita. At doon niya nakilala si Francesca, isang kakilala ng asawa ni Peter. Patangkad, payat, maayos manamit, may ngiting madaling pagkatiwalaan. Nag-usap sila, nag-inuman, nagbahagian ng kwento, napunta sa mga alaala ng buhay. Ikinuwento ni Francesca na kamakailan lang siyang hiniwalayan ng asawa. Ayon sa kanya, pinalayas daw siya at ang anak niyang babae dahil sa isang walang kwentang pagtatalo. Paano niyang nagawang itaboy ang sarili niyang anak? Galit na sabi ni Jim. Hindi niya anak si Nancy, malungkot na sagot ni Francesca. Anak ko siya sa unang asawa, hindi niya kailanman tinanggap. Ayon kay Francesca, wala na siyang pera, wala na siyang matitirhan at walang maayos na trabaho. Inialay niya raw ang buhay niya sa pamilya, pag-aalaga ng bahay, pagluluto, pag-aasikaso ng asawa.
At ang asawa, isang matagumpay na negosyante ang nagbigay ng pera. Pakiramdam niya noon ay ligtas at masaya siya. Hindi niya namalayan, lubos pala siyang umaasa sa isang taong pwedeng bumitaw anumang oras. Ngayon, sabi ni Francesca, ako at ang anak ko ay kumakapit sa kahit anong trabaho para mabuhay. Namatay ng mga magulang ko at wala akong matatakbuhan. Nakinig si Jim at napabuntong hininga. At akala ko, desperado na ako. Mas mahirap ang sitwasyon mo. Ibinahagi rin ni Jim ang kanyang kwento. Ang pagkamatay ng asawa, ang ina na nagpalaki kay Jenny, ang hirap ng pagiging nag-iisang ama, at ang kanyang pangarap na bumalik sa dagat. Naghahanap ako ng mag-aalaga sa anak ko, pero walang pumapayag, sabi niya pa. Biglang kumislap ang mga mata ni Francesca. Jim, mariin niyang sabi, hindi mo ba napapansin? Ang pagkikitang to ay hindi aksidente. Parang himala, parang itinadhana. Kalaunan pa lamang malalaman ni Jenny na hindi kapalaran ang nagtagpo kina Jim at Francesca. At ang himalang yon ay simula ng isang bangungot. Alam ng asawa ni Peter ang sitwasyon ng kaibigan ng kanyang asawa at gusto niya itong tulungan. Hindi aksidente ang lahat. Sadyang inayos niya ang pagkakataon upang magtagpo sina Francesca at Jim sa handaan. Para sa kanya, tila perpekto ang solusyon. Isang lalaking nangangailangan ng katuwang at isang babaeng desperadong makahanap ng matatag na sandigan. Ilang taon ang anak mo? Tanong ni Francesca na wari ay kaswa lamang. 13, sagot ni Jim. At ikaw? 15 anyos na si Nancy, sagot ng babae. Sanay akong magpalaki ng mga dalagita. Alam ko kung paano sila kausapin, intindihin at gabayan. Sigurado akong magkakasundo kami ni Jenny. Napaisip si Jim. Ang totoo, ang hinahanap niya ay isang profesional na kasambahay. Isang galing sa agency. Pero paubos ng oras. Malapit ng biyahe niya at wala pa ring solusyon. Malapit ng magdalaga ang anak mo, dagdag ni Francesca at may kumpiyansa sa boses. Napakahirap ng yugtong yon, kailangan ng gabay, kapag napabayaan mabilis mapariwara. Matalino ang tono, mapanghikayat. Nag-alinlangan si Jim, pero totoo ang sinasabi ng babae. May anak si Francesca na mas matanda kesa kay Jenny. Baka nga mas madali kung may kasamang kaedad. At higit sa lahat, magaan ang loob niya kay Francesca. Maganda, mabait pakinggan, parang babaeng maraming pinagdaanan pero hindi nagpatalo sa buhay. Isang babaeng gusto niyang makasama ang kanyang anak. Sa tingin ko, magandang option yun, nakangiting sabi ni Jim. Hindi niya napansin na unti-unti na siyang nahuhulog sa alindog ng babaeng kaharap niya. Hindi nagtagal, lumipat sina Francesca at Nancy sa apartment ni na Jim at Jenny. Sa guest room sila tumuloy, maluwag at maayos. Sa unang araw pa lang, mabait at palakaibigan na agad sila kay Jenny. Ang ganda ng buhok mo, sabi ni Nancy. Pwede ba kitang tarintasan? Nagkibit balikat si Jenny. Hindi siya maarte. Madaling ayos lang ang buhok. Ponytail at ayos na. Pero nang matapos si Nancy, napatingin si Jenny sa salamin. Iba siya, mas maganda. Bagay sa'yo, nakangiting sabi ni Nancy. Bagay rin sa'yo, pabulong na sagot ni Jenny at totoo yun. Maganda sina Francesca at Nancy. Matangkad, payat at may malalaking mata. Alam nila kung paano ayusin ang sarili. Damit, ayos, kilos. Sa bahay ni Jenny noon, walang makeup, walang aparador na puno ng damit. Tahimik at simple lang, kaya't parang mahika ang lahat. Napapatingin si Jenny habang nagme-makeup si Francesca. Gusto mo bang subukan? Halika, ipapakita ko. Sa loob ng kalahating oras, parang ibang tao ang nasa salamin. Mahinhin ang pamumula ng pisngi, nagniningning ang mga mata at mukhang manika ang labi. Ang ganda mo, sabi ni Francesca. Dapat ganyan ka palagi. Ngunit hindi yon ang gusto ni Jenny. Maganda nga pero hindi siya komportable. Mabigat sa mukha at matagal tanggalin. Pero hindi niya sinabi.
Sina Francesca at Nancy ang nagbigay sa kanya ng atensyong pambabae na matagal niyang hinanap. Namili sila ng damit, nagtsismisan, pinag-usapan ng pelikula at artista. Araw-araw, si Nancy ang nag-aayos ng buhok niya bago pumasok sa eskwela. "Ang tabas ng damit mo," puna ni Francesca minsan habang sinusuri ang aparador ni Jenny. "Maluluwag at parang hindi pang teenager." Kailangan ko po yan sa school," kibit balikat ni Jenny. "Nonsense," agad na sagot ni Francesca. "May paraan para sumunod sa rules at maging maganda." At nag-shopping sila. Mga blouse na may lace, mas may ikling palda, sapatos na may takong. "Napakaganda ng pangangatawan mo. Bakit mo tinatago?" puri pa ni Francesca. Sa paaralan, mas marami ang pumapansin kay Jenny. Hindi lang siya matalino, maganda rin pala siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya yon. Si Nancy ay naging tunay na kaibigan, parang ate na matagal na niyang hinihintay. Ikinikwento nito ang mga relasyon, ang drama ng kabataan, ang mga sekreto ng buhay. Nakikinig si Jenny at humahanga. Parang may pinto sa mundong dati hindi niya kilala at ngayon ay bukas na. Nang matuklasan ni Francesca na mahusay magluto si Jenny, lalo siyang natuwa. "Wow! Ikaw ang gumawa nito?" Sambit niya nang ilabas ng dalagita ang tray ng mga tinapay. "Opo, tinuruan po ako ng lola ko." Proud na sagot ni Jenny. "Napakasarap, pero delikado yung ganito para sa edad mo," pabirong sabi ni Francesca. Mas lalo pang nagsikap si Jenny. Araw-araw siyang nagluluto, mas masarap pa kaysa sa kay Francesca. At hindi yun mahirap para sa kanya. Ginagawa niya yun ng may saya dahil pinupuri siya, dahil tinuturuan siya, dahil pakiramdam niya ay kabilang siya. Kapag bumabalik ang ama, umaalis muna sina Francesca at Nancy, pabalik sa inuupahan nilang apartment. Nalulungkot si Jenny sa tuwing umaalis sila. Namimiss niyang kwentuhan, ang lakad at ang samahan. At tuwing nagtatanong ang ama kung kumusta siya habang wala siya, makukulay ang kwento ni Jenny. "Masaya po silang kasama, ang dami kong natututunan." Natutuwa naman si Jim. Makalipas ang ilang buwan, umalis ulit si Jim at mas mahaba ng biyahe. At bumalik sina Francesca at Nancy. Nang bumalik ang ama niya, hindi na sila umalis. Masaya si Jenny, sobrang saya. Napansin niyang iba ang tingin ng ama kay Francesca. At kahit pilit itinatago ng babae, halata rin ang simpatya niya kay Jim. Parang matagal nang hinihintay ang sandaling yon. "I told you," sabi ni Nancy minsan kay Jenny. Parang bata ang kausap. "Matagal ko nang alam na mauuwi sa ganito." Hindi nagtagal, muling umalis si Jim. At pagbalik niya, kinasal na sila ni Francesca. Isang simpleng kasal sa restaurant. 4 lang sila. Masaya si Jenny, tunay na masaya. Mayroon na siyang ina, may ate, may matatawag ng pamilya. Isang pangarap na matagal niyang hinintay. Subalit, sa sandaling muling umalis ang kanyang ama para bumiyahe, nagbago na ang lahat. Ang pagiging asawa ni Francesca ay hindi lamang nagbago ng apelyido. Binago nito ang kanyang mukha. At doon palang magsisimula ang tunay na kwento ni Jenny. Akala ni Jenny kapag naging legal na pamilya na sila, magiging totoo na ang lahat. Akala niya sina Francesca at Nancy ay mananatiling ganoon. Maalaga, mahinhin, parang ate at ina na matagal niyang ipinagdasal. Akala niya'y magkakaroon sila ng kwentuhan sa gabi, lakad sa parke, heart to heart na parang magkakaibigan. Pero sa isang iglap ay biglang tumigil ang lahat. Si Francesca ay biglang naging abala sa sarili niyang mundo. Mga kaibigan, beauty salon, shopping at alis ng alis. Si Nancy naman ay tuluyan ng nabuhay sa sariling buhay. Barkada, admirers, dates at mga gabing nauuwi sa club. At si Jenny, naiwan siyang parang hangin sa bahay. Parang hindi siya nakikita. Parang hindi siya naririnig. Ang tanging bagay lang na napupuri kay Jenny ay ang pagluluto at ang paglilinis. Araw-araw siyang naglilinis ng buong apartment. Siyang nagluluto ng masasarap at komplikadong ulam, hindi dahil obligasyon niya, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit ang approval ni Francesca.
Kapag nagustuhan ni Francesca ang luto, magpapakita lang ito ng maliit na papuri. Okay yan, sasabihin niya. Tapos kinabukasan, mag-mop ka nga ulit. Linisin mo yung banyo, iayos mo yung mga damit, maglaba ka, magplansya ka. Minsan, map lang ang usapan nila buong araw. Parang yun na ang sukatan ng halaga ni Jenny. At si Nancy, nang minsang subukan ni Jenny makipagkwentuhan, "Oy Nancy, kumusta sa club kagabi?" Tanong niya at pilit pinasayang boses. Tumingin si Nancy at parang napilitan lang. Hindi sumagot. Inulit ni Jenny ang tanong. Napabuntong hininga si Nancy at bumulong ng malamig. "Ang clingy mo, lagi kang dikit ng dikit, nakakairita ka." Parang sinampal si Jenny. Akala niya ay magkaibigan sila. Akala niya ay may ate siya. Dati, si Nancy ang kusang nagkukwento ng mga crush, drama, chismis at pangarap. Ngayon, parang pinagtsatsagaan na lang siya. At hindi pa doon natapos. Sa mga araw na wala ang ama, unti-unting naging normal kay Francesca na si Jenny ang gumagawa ng lahat. Hindi na nagluluto si Francesca. Responsibilidad na ni Jenny. Hindi na naglilinis si Francesca. Responsibilidad na rin ni Jenny. At kapag hindi siya natapos sa lahat, hindi papuri ang matatanggap niya, kundi ang sermon. "Kulang ang linis, ang bagal mo, may dumi pa. Hindi pa ayos to." Nalulunod si Jenny. Nag-aaral pa siya, may music school pa siya noon. Pero bumababa ang grades niya. Paano ba naman, kahit anong gawin niya, hindi kasya ang oras. Sinubukan niyang magsabi, "Pagod na po ako, tita. Wala na akong oras sa assignments. Lagi na lang akong absent sa music school. Pwedeng si Ate Nancy naman po kahit minsan?" Tumingin si Francesca na parang walang pakialam. "Katamaran yan. Hindi naman sobrang pinapagawa ko sa iyo ah." "Hindi mo ba alam? Kapag magkakasama sa bahay, pantay-pantay ang gawain." Napalunok si Jenny. Pantay-pantay? Ni minsan hindi niya nakita si Nancy na naglinis, ni hindi man lang inaayos ang kama. Si Nancy kahit gabi umuwi minsan, may lakad, may date, may shopping. Si Francesca paminsan-minsan ay sinusundo pa ang anak kapag nalilate. Pero sa harap ng ama, perfect si Nancy. "Reviewing siya, Jim," sabi ni Francesca. "Malapit ng exams." Pero ni minsan, hindi nakakita si Jenny ng libro sa kamay ni Nancy. Ang utak nito, puro gala at makeup. At ang pera, karamihan ng perang iniwan ni Jim para sa bahay, napupunta kay Francesca at Nancy. Sa damit, sa salon, at sa luho. Si Francesca walang trabaho. Ang paliwanag niya kay Jim, kailangan ng mga dalagitan ng bantay, delikado ang edad na to, at si Jim naniwala. Doon magaling si Francesca, ang mangumbinsi. Parang lahat ng desisyon niya ay laging makakabuti raw sa pamilya. At si Jim, nakatingin sa kanya na parang siya ang perpektong babae. Mabait, masakripisyo, ina ng tahanan. Noong una, natuwa si Jenny kasi masaya ang kanyang ama. Pero habang tumatagal ay natatakot na siya. Unti-unti ay nag-iba si Francesca. Mula sa mabait at maalaga, naging halimaw. Isang araw, narinig ni Jenny ang boses ni Francesca habang tinuturo ang gitara. "Ano ba yung kinakalampag mo, bandurya? Sumasakit ang ulo ko sa paulit-ulit mong tugtog ha?" Tahimik si Jenny. Alam niya, kapag sumagot siya ay mas lalala. Mas mabuti pang lunukin ng sakit kaysa magbukas ng bibig. Ayaw ni Francesca sa musika ni Jenny. Tinatawag niya itong talentless. Pilit pinapahinto at pinapaskip ang lessons. Pero ang musika ang tanging kumakapit sa puso ni Jenny. Kapag tumutugtog siya, kahit papaano ay humuhupa ang sakit. Sa harap ng ama, ibang-iba si Francesca. Sweet, maalaga at martir. At dahan-dahan niyang pinipihit ang isip ni Jim laban sa anak. "Puberty lang yan." Kunwaring nag-aalala si Francesca. "Masungit siya, tamad, wala nang gana mag-aral, gusto na lang lumabas." At kahit nang marinig yun ni Jenny ay wala siyang nagawa. Kapag siya ang nagsalita ay parang excuse lang sa ama. Dahil kay Francesca, ang bawat salita ni Jenny ay nagiging kasinungalingan. "Ano ang gagawin natin?" Litong tanong ni Jim sa asawa at humihingi ng gabay.
At mahal ko si Jenny. Ayokong mapariwara siya. At si Francesca ay parang namang santo. Baka dapat umalis na siya sa music school. Nonsense lang yan. Lumalayo ang loob niya sa pag-aaral. Nang sabihin yon ni Jim kay Jenny, doon unang naglakas loob ang dalagita. Hindi! Sigaw niya at nanginginig. Ayoko! Hindi yan dahil sa music. Gusto niya lang akong pagtrabahuhin dito. I'm cooking, cleaning, laundry. Parang katulong ako habang wala ka. Sakto yon sa plano ni Francesca. Humarap siya kay Jim na kunwari nasasaktan pero nagmamahal. Kita mo? Kita mo kung paano siya magsalita? Tinuturuan ko lang siya ng responsibility. Pero gusto niyang maging malaya para mag-party. Hindi na napigilan ni Jenny ang sarili. Hindi ako katulad ni Nancy, sigaw niya. At doon mas lalo siyang napasama. Sa mata ng ama, si Jenny ang problem child. Si Francesca ang mabuting ina. Kaya kaganyan, sabi ni Jim minsan at hinaplos ang ulo ng anak pero malamig ang boses. Nagsiselos ka lang. At kahit anong paliwanag ni Jenny, parang hindi umaabot. Sa huli, pinatigil siya sa music school. Tinanggalan siya ng tanging kanlungan niya. Paminsan-minsan ay tumutugtog siya ng palihim para lang hindi siya tuluyang mabaliw sa stress. Habang tumatagal, mas lumalakas ang kontrol ni Francesca. Parang chessboard ang bahay at lahat sila ay piyesa lang. Isang araw, nawala ang pera sa taguan. Narinig ni Jenny si Nancy na humihingi ng pera sa ina para sa outing. Tumanggi si Francesca, kunwari mahigpit. Pero umalis pa rin si Nancy. Alam ni Jenny kung saan galing ang pera. Sa ipon ni Jim. Pag-uwi ng ama, si Jenny ang sinisi. At si Nancy naka-acting. Perpektong dalagang mabait. Hindi pinagalitan at kinumusta pa. Anak, bakit kailangan mo ng ganyang halaga? May problema ka ba? Mahinahon na tanong ni Jim. Sinubukang magsabi ni Jenny. Pero umatras si Jim na parang nasugatan. Please, huwag mo akong lokohin. Anong nangyayari sa'yo? Pakiusap niya at hawak ang kamay ng anak. Tumahimik si Jenny, wala nang silbi. Habang papalapit ang college ni Nancy, alam ni Jenny babagsak ang ilusyon. Paano ipapaliwanag ni Francesca ang honor student na hindi naman pumapasok? At doon, nagsimulang dumalaw si Alan. Isang lalaking maayos manamit, laging nakangiti at magalang. Kamag-anak, sabi ni Francesca. Pero alam ni Jenny na nagsisinungaling siya. Pati si Nancy halatang hindi naniniwala. Ngumingiwi tuwing dumarating ang lalaki. Minsan, hindi na umuwi si Francesca sa gabi. At naiintindihan ni Jenny kung bakit. May kabit ang madrasta niya. Sinabi niya yon sa ama, ngunit ang ama ay kumunot lamang ang noo. Totoo ba yan o naninira ka na naman? Dad, totoo? Matatag na sabi ni Jenny. Natanim niya ang kaunting duda pero si Francesca mas magaling. Relative lang yon, paliwanag niya kay Jim. Busy lang kaya hindi mo nakilala. At pagkatapos, muli na naman niyang binantaan si Jenny. Sinungaling, palasagot at rebelde. Walang nagawa si Jim, hindi niya kayang iwan ang barko. Kailangan niyang kumita para sa 4 na tao. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na kinaya ni Jenny. At isang gabi, sa sobrang pagod, natulog siya sa bahay ng kaibigan. Nagpaalam siya kay Francesca sa cellphone. At malamig na sagot ng madrasta. Bahala ka, wala akong pakialam. Pag-uwi ni Jenny kinabukasan, may mga pulis sa bahay. Umiiyak si Francesca at kunwari wasak. Nahanap na natin ang nawawalang minor de edad, sabi ng pulis. Namilog ang mga mata ni Jenny. I told you, sa bahay ako ng kaibigan ko, nanginginig niyang sabi. Sinungaling ka na naman, hikbi ni Francesca. Hindi mo sinabi, halos mamatay ako sa kaba. Isa pang ganyan, ilalagay ka namin sa record, babala ng pulis. Umalis ang mga pulis at si Jenny ay parang gumuho. Nakahiga siya sa kama, yakap ang teddy bear ni Mang Steven. Ramdam niyang muli siyang ipapahiya sa ama. At tulad ng dati, naniwala na naman si Jim kay Francesca. Masakit, nakakasakal, at biglang may narinig siyang pagbukas ng pinto. Nanlamig siya. Sina Francesca at Nancy ay nasa bahay.
Ang amay nasa dagat pa at 3 linggo pa bago dumating. Sino yon? Si Alan? May susi na siya? Pero boses ng ama ang narinig niya sa hallway. Ako to, umuwi na ako. Nanlaki ang mata ni Francesca. Sabay pilit na pinasayang boses. Jim, ang aga mo, ang saya naman. Ngunit malamig ang sagot ni Jim. Alam ko ng lahat. Kita ko at narinig ko ang lahat. Mag-impake ka na. Hanggang ngayong gabi na lang kayo dito. At mula ngayon, wala nang gagalaw sa anak ko. Parang ibong nakakulong ang puso ni Jenny sa bilis ng tibok. Tumakbo siya palabas ng kwarto at niyakap ang ama ng mahigpit. Hindi niya pa alam kung paano nalaman ni Jim ang lahat. Pero sa sandaling yon, hindi na mahalaga. Niyakap siya ni Jim ng mahigpit, totoo at may bigat. Amoy dagat ang damit niya. Okay na, bulong ng ama. Ligtas ka na. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinaniwalaan agad. Hindi na kita hahayaang masaktan pa. Tahimik ang apartment ng gabing yon. Wala na sina Francesca at Nancy. Wala na ang sigaw, ang panunumbat at ang matang mapanuri. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga ng maluwag si Jenny. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May imbestigasyon, may paliwanag, may luha. Lalo na kay Jim na kailangang harapin ang bigat ng sariling pagkakamali. Araw-araw siyang humihingi ng tawad sa anak. Hindi isang beses, hindi sa madramang pangako, kundi sa maliliit na bagay. Sa pakikinig, pag-unawa at pananatili. Unti-unting bumalik ang tiwala. Muling bumalik si Jenny sa music school at si Jim mismo ang naghatid at sumusundo. Siyang unang pumapalakpak sa bawat pagtatanghal. Lumipas ang mga taon, nagtapos si Jenny ng may karangalan, nagpatuloy sa musika hindi bilang talento kundi bilang wika ng kanyang kaluluwa. Minsan sa isang maliit na entablado, may awit siyang inialay para sa isang lola na nagmahal ng walang kondisyon, para sa isang matandang kapitbahay na nagturo sa kanya ng unang himig, at para sa isang amang natutong magmahal kahit huli na. Sa huli, hindi man naibalik ang mga nawalang taon, natutunan nilang pahalagahan ng kasalukuyan. At doon nagsarang sugat, hindi dahil nakalimutan, kundi dahil napatawad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng mabait sa harap ay mabuti sa likod. May mga ngiting kayang magtago ng kalupitan. At higit sa lahat, ang pag-ibig na may tiwala at pag-unawa ang tunay na tahanan. Kung may isang aral na dapat manatili, ito ay ang paniniwalang ang katotohanan, kahit matagal itago, ay laging lalabas. At kapag lumabas ito, nasa atin ang pagpili, maniwala o mawalan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.